Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid ang talatang ito, na sino mang mapakiapid, lalo na yung pakikiapid na espiritual, o mahalay. Ano yung halay na yon? Yung halay sa laman, halay sa espiritu. O masakim na isang mapagsamba sa Diyos-Diyusan, walang mamanahin sa kaharian ng Diyos at ni Kristo. Pero mo, wala kang kaligtasan. Pangunahin dyan ang Iglesia Katolika. Tuturuan ka sumamba, halikan, pasanin yung kahoy, tirikan ng kandila, pagkagastusan, ilagay sa dambana, lagyan ng bulaklak araw-araw. Tingnan mo naman, mga taong itong naloko, hinahalikan pa. Oh. Eh, tingnan mo nga ngayon, sa pandemya ba, may hahalik pa dyan? Eh, bawal na yan. Yan tuloy. Merong pa pupunas dito, punas doon. Hahalikan pa, kakahiya kayo sa Diyos. Naloko kasi kayo. Bawal yan. Masamang espiritu ang umaakay sa mga sumasamba sa ibang Diyos. Yan ay pagtataksil, pakikiapid laban kay Kristo, laban sa Ama, laban sa Espiritu Santo. Yan ang isa sa 4 na kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos pag nasa iglesia ka na ng Diyos. Ano ang paraan para kung nagawa nyo itong mga kasalanang ito, mapatawad kayo sa lahat ng kasalanan na yan? Yan ang bautismo. Kasi ang bautismo po, paghuhugas ng mga kasalanan. 22:16 ng gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Tanyo, magtindig ka. Magbautismo ka, sabi ng Diyos kay Pablo. Hugasan mo ang iyong kasalanan. Yan ang ipinarating sa kanya ng Panginoon sa magitan ni Ananias. Hugasan mo kasalanan, marami kasing nagawa si Pablo na mali sa buhay niya noong umpisa. Kaya tayo, kung bawa nakiapid ka, lumamon ka ng handa sa Diyos-Diyusan, lumamon ka ng biligti, lumamon ka ng dugo, mga kasalanang laban sa Espiritu Santo, mapapatawad pa po yan. Kung tatanggapin nyo ang bautismong rekomendado ng Biblia, ulitin natin ang 15, 28-29 ng gawa, kapatid na Daniel. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ang gusto ko maintindihan nyo mga kapatid, ba't ko tinuturo ito? Ang tinuro ng mga apostol, kung umilag kayo sa bagay na ito, ikabubuti nyo. Tinyo yung gumagawa ng ganyang mga bagay, ikinasasama nila. Unang-una, pagkain mo ng handa sa Diyos-Diyusan, nadudungisan, narurumihan ang budhi mo. Nadidefile, sabi sa English. Pag kumain ka ng dugo, binigti, ay nagkakasala ka sapagkat sakrilehyo yan eh. Sacred thing yang dugo. Pagka nilamon mo yan, kasalanan sa Espiritu Santo. Ganon din yung pakikiapid, pagsamba, pagluhod sa ibang Diyos, bukod kay Kristo, at paniniwala, pagsunod sa ibang mga Diyos na Diyos-Diyusan na ginawa ng tao, inimbento ng tao, pakikiapid yan.